Hey guys! Welcome back again to my channel. So for this video, let's talk about the new Poco M6 Pro. Ito yun guys, ang isa sa mga nagtitrending na smartphone this year of 2024 na inilabas ng Poco globally. Yes, wala pa pong 24 hours mula nung inilabas to and meron na po tayo. And we already explored this smartphone. Kaya naman, kung gusto nyong malaman, worth it ba itong smartphone na to? Well, this is the perfect video for you. So, gumawa tayo dito ng iba't ibang test, gaming test, camera test, and so on, na mga important na gusto nyong malaman for this smartphone if you want to buy the new Poco M6 Pro. Ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin. Let's go! At ito na nga guys, may pinadala sa atin ang Poco, nakakaibang box. Akala ko nga ginto ang pinadala. Kaya naman, ano pang inaantay natin? Tara, buksan na natin ito. Ano nga ba ang code? Di ko rin alam. Tara, hulaan natin. And, charan! Nag-open. Welcome to Poco M6 Pro! So, wag na natin guys patagalin. Umpisa na natin ang unboxing. So, i-check natin ano nga ba ang included sa packaging ng M6 Pro. Once na na-open nyo yung box guys, bubungad sa inyo yung maliit na additional box. Ayan. So, ang laman yan is the ejection pin. Ito yung actual na pang-eject ng SIM card. Additional na makikita nyo inside the box is yung documents from Poco and as well as the free case. Ayan siya. So, merong libre po dito na case. So, hindi nyo na kailangan pang bumili. So, upon checking, ang maganda dito sa case guys, maganda yung pagkakagawa and hindi siya yung basta-basta lang. So, napaka premium look nung binigay na casing ng Poco dito and at the same time, perfect and fit talaga siya para sa natin, sa M6 Pro. And next na makikita nyo guys inside the box is yung pinaka main unit na, ayan siya. So, mamaya na natin yan tignan. So, check muna natin yung ibang kasama. So, meron na rin siyang USB cable Type-C. Ay, ito po yung actual na cable na kasama niya inside the box. So, makapal yung cable and maganda rin po yung kasama. And masasabi ko na quality rin to syempre. So, most likely yan din naman talaga yung kailangan natin. And at the same time guys, one of the good news syempre is that kasama na dito yung travel adapter which is naka 67 watts. So, hindi mo na kailangan pang bumili. So, in short, sa packaging ng Poco M6 Pro is kompleto na po. Wala na po kayong kahit na anong bibilhin. So, ayun yung actual naman ng charger guys. Ang ganda niya and premium din and at the same time, elegant look. And syempre, ito yung pinaka main unit. I-check na natin. Ayan siya. So, napakaganda guys ng unit ng M6 Pro and masasabi ko na napaka-premium. Also, sinubukan ko rin ditong ilagay yung pinaka pre-case para syempre ma-fit natin and take a look guys, napakaganda and perfect fit talaga yung pinaka libreng case sa kanya. So, hindi mo na kailangan pang mag-worry na mamaya magasgasan yung pinaka-camera kasi protected na siya nung free case. Ayan. So, ang maganda pa dyan, even yung mga ports niya, even yung mga output na ports niya is talagang sukat. And even take a look guys, ayan sa mga power key or the volume key, talagang perfect fit dun sa libre na case. Ayan siya. 'Di ba? So, yun yung pinaka-actual na unit kapag nakalagay yung libreng case. Ngayon guys, check natin magkano nga ba ang pricing nito pagdating sa market. By the way guys, meron kayong dalawang variant na pwedeng pagpilian. Andiyan ang 8GB RAM with 256GB internal for 11,999 pesos. And naka-early bird promo din to guys, which is mabibili mo na lang siya sa halagang 10,590 pesos. And yung pinakamataas na variant niya, ito yung 12GB RAM with 512GB internal for 13,999 pesos. Imagine 12GB RAM and 512GB internal, 13,999 pesos lang. At ang malupit pa doon, meron tong early bird promo which is mabibili mo na lang siya sa halagang 12,590 pesos. So ano pang inaantay nyo guys? Sa mga gustong bumili nito guys, pwede nyo pong i-click yung link dyan sa description para syempre ma-avail nyo yung mga ganitong early bird promo, 'di ba? So, ako na mismo nagsasabi guys sa dami ng smartphone na ni-review ko. Well, I think sa ganitong presyo, talagang masasabi ko na worth it talaga and at the same time kung gusto mo ng RAM and internal itself, well, ito na 'yon. Ito na yung sign guys, yung itong smartphone na to, the M6 Pro of Poco. Ngayon naman, check natin guys yung mga ports and the buttons para kahit dito pa lang sa video na to, nakikita ninyo yung pinaka-smartphone, ma-visualize nyo na, no? So, eto guys, sa bandang ilalim, makikita nyo, andyan yung primary speaker. Katabi niyan, itong nasa gitna, which is the USB Type-C port. And syempre, yung katabi niya na maliit na butas, ayan naman po yung pinaka-main microphone.
At kapag naman nakaharap sa inyo ang smartphone sa bandang kanan, dyan yung makikita yung volume buttons and the power button. So magkatabi yung dalawang yan guys. Sa gawing kaliwa naman, andyan yung SIM card slot and the SD card slot, which is, ayan, kailangan nyo lang yan guys i-eject. So kapag kayo in-eject nyo yan, makikita nyo dyan guys yung lagayan ng SIM card, dalawang nano SIM ang pwede mong ilagay, or optional, it's either isang SIM card or memory card naman yung isa. So, hybrid po ito, So, pwede mo tong lagyan ng SD card up to 1 terabyte naman. Sa top view naman guys, andyan ang 3.5mm headphone jack, which is isa yan sa mga advantage ni Poco M6 Pro na hindi nila ginigib up. Compared with other brand, nire-remove na nila yung mga conventional na earphone, which is isa yan sa mga hinahanap ng ibang consumer. Next is the speaker. Ayan, meron siyang pangalawang speaker sa taas. Katabi niyan is the infrared sensor, which is ito yung tinatawag na IR blaster. Ito yung nagsaserve as pwede mong gamitin as a remote control yung pinaka-phone mo sa mga TV. And katabi niyan, yung maliit na buta sa bandang gilid is the secondary microphone. Para kahit wala kayong earphone, kapag example may kausap kayo, is naririnig po kayo ng malinaw pa rin ang inyong kausap. Para naman sa dimensions, itong smartphone na to ay merong thickness or yung kapal niya na 7.98mm. Yes, you heard it right guys. So, 7.98 lang po ang pinaka nipis nitong smartphone na to. So, para sa ganitong presyo, masasabi ko na manipis siya, no? So, compared with other brand na medyo bulky yung mga ganitong smartphone kapag ganito yung pricing. Para naman dun sa height or dun sa haba, meron siyang 161.1mm, which is typical lang yan na haba ng isang smartphone. And para sa lapad naman, meron tong 74.95mm, which is sakto lang to para mahawakan ng maigi yung smartphone. Ngayon naman, check natin guys yung pinaka-colors and the design itself. By the way, meron tong tatlong kulay na pwede kayong pagpilian. Andyan yung blue, meron tong black, and the purple. So, masasabi ko na kahit alin naman dyan guys yung piliin ninyo, talaga naman pasok sa mga trend na color ng smartphone today sa market. And also, pagdating sa design, ito yung pinaka-actual design niya guys. So, glossy type siya, and nahahati yung pinaka-design niya dun sa parang matte type. But then, pag tinignan mo lang siya parang matte, pero kapag hinawakan mo yan guys, glossy pa rin siya. So, okay din yung pinaka-design niya para sa price na meron siya. And masasabi ko na elegant look and at the same time, perfect naman siya for daily lifestyle natin. Check naman natin syempre guys yung pinaka-display. So, kamusta nga ba ang display ng isang Poco M6 Pro? By the way guys, hindi ito tinipid sa price na meron siya. So, 6.67 inches display. So, malaki na yung screen niya. So, perfect to kung example more on viewing ka or gaming. Ma-appreciate mo na yung laki ng screen nito. And good news is, naka Full HD Plus na rin ito para syempre if more on watching ka ng mga latest movies or series, magi-enjoy ka. And hindi lang yon, even sa type of display na ginamit, naka-Flow AMOLED display na to with that display technology. So, ibig sabihin guys, nung Flow AMOLED display, mas vibrant na yung color and mas accurate yung color and at the same time, less battery consumption. Kumbaga, mas masarap siya, buhay na buhay yung kulay niya kapag tinitignan sa screen. And yung dot display naman, ibig sabihin, yung mismong camera na lang po ng front yung natitira dun sa pinaka-screen, which is, ang advantage niyan, mamamaximize mo yung 6.7 inches display nang hindi kayo nai-interrupt during gaming, during browsing or something like during the time na nanonood kayo ng mga movies or ng mga series sa device na ito. Kung refresh rate naman ang pag-uusapan, nothing to worry guys. Bakit? Kasi meron na itong tinatawag na adaptive refresh rate. So, ang maganda dun guys, di automatically adjust depending dun sa need ng ginagawa mo sa screen. So, siya na yung nagbibigay ng refresh rate na kailangan. So, ang advantage nito, less battery consumption. Also, pwede ka rin mamili, it's either custom. Pwede mong iset sa default na 60Hz or the 120Hz naman. By the way guys, kapag naka 120Hz, expect natin yan syempre na medyo mas malakas siya in terms of battery consumption. And also, kung more on gaming ka naman, nothing to worry again because in terms of touch sampling rate, umaabot na to ng 2160Hz. Perfect naman to guys kung more on ang games mo is yung may mga pinipindot na skills para syempre nalilesen yung baka mamaya natalo ka dahil hindi mo napindot yung skills na kailangan, no? So ito yung guys, ito yung actual natin na test. Ayan, kung makikita ninyo ang ganda niya in terms of gaming. Kaya naman guys, kung isa ka sa mga naghahanap ng smartphone, especially sa display, tapos hindi tinipid, and at the same time,
budget friendly, well, I think this is the best smartphone para sa'yo. Tignan mo naman yung mga additional technology niya in terms of the display. So, talagang kung more on viewing ka or something like yan, movie marathon yung mga ginagawa mo, ayan, pwede mong ma-enjoy. Idagdag mo na rin dyan guys yung dual speaker technology na meron dito sa smartphone na to. At hindi lang siya basta-basta dual speaker kasi supported na rin to guys ng Dolby Atmos technology kahit na naka-loudspeaker. So, it means that kahit na hindi ka naka-earphone, nanonood ka ng movie, you can feel the cinematic sound experience. Surround sound, kumbaga. So, kagaya nito guys, look. Siyempre, hindi kumpleto ang ating review kung hindi natin titignan. Kamusta nga ba ang camera na meron sa isang Poco M6 Pro? By the way guys, pagdating sa rear, it comes with triple rear camera and meron tong main camera na 64 megapixel with OIS technology. And for the secondary camera naman, meron tong 8 megapixel. This is the ultra-wide camera which is responsible for the wider shot naman. And for the third camera, they have 2 megapixel macro camera lens naman yan, wherein pang take mo naman ito ng mga smaller subject, diba? So pwede mo nang i-focus ngayon yung mga maliliit na bagay or yung mga subject nang hindi siya nag-blurred. At kung ang hanap mo ay mataas na resolution in terms of front camera, nothing to worry for the Poco M6 Pro, meron tong 16 megapixel. So maganda na to guys, pang take ng mga selfie kung sakaling i-upload mo sa mga social media or even for printing yung mga selfie mo, goods na po ang 16 megapixel. Isa sa mga features na na-appreciate ko talaga for the Poco M6 Pro is that yung quick launch ng camera niya. Kapag dinouble press mo yung power key, di automatically launch yung pinaka-camera niya. So ang bilis na mag-take yung mga biglaan na gusto mong kuhanan ng photo. So, sinubukan natin guys yung 0.6 for the ultra-wide. Ito, ganyan siya kalawak yung sakop na kuha. Next is the regular camera. Ito yung pinaka-default naman na angle ng camera niya. And for the 2x zoom naman, ito yung quality guys. Ganyan siya kaganda. And also, nag-test din tayo ng mga portrait mode shot. Ito yung indoor. Just take a look guys. Oh. Nafo-focus yung pinaka-subject. And kung mapapansin ninyo, unti-unting nagbe-blurred yung pinaka-background niya. Diba? So, mabilis mo ma-identify dito if ever kung ano yung pinaka-subject. And for the outdoor naman na portrait mode, ito yung sample shot naman guys. So, nasa-separate naman niya talaga dito between yung pinaka-main subject and the background itself. Sinubukan din natin in terms of low light yung portrait mode niya and masasabi ko ayan, maganda rin syempre. And for the front camera selfie naman guys, ito yung sample shot kapag ka naka-regular lang na mode yung pinaka-camera niya. And kapag ka naka-portrait mode naman yung front camera, ito naman po yung magiging result niya. So naka-blurred yung background and malinaw lang po yung pinaka-subject. Ngayon naman guys, sinubukan natin yung video recording niya. So, this is an outdoor video recording. So, naglalakad ako niyan. So, ang settings ko niyan is naka Full HD Plus and at the same time, naka 60 FPS. So, smooth naman yung video recording niya, especially kapag maliwanag yung location. And ito naman yung indoor rear video recording test natin. So, kung makikita ninyo guys, buhay na buhay din naman yung kulay na kayang i-capture ng mismong camera in terms of video recording. Ayan siya. Kapag low light naman, ito yung result guys ng video recording niya sa rear. And as you can see, sa presyo na meron itong Poco M6 Pro, masasabi ko na malinaw na to compared dun sa ibang mga na-test ko na devices, no? So, okay siya kasi most likely, sabi ko nga, baka mamaya sa ibang brand, hindi ganito, hindi kayang mag-record ng ganito in terms of low light sa presyo na meron siya. And for the outdoor naman, ito yung front camera video recording. So, example, more on nagbe-basic vlog ka, pwede na rin yung video recording niya sa front camera. Ayan yung pinaka-actual result naman during the test natin sa front niya. And also, nag-test din tayo dito guys pagdating dun sa low light area naman in terms of front camera. And ito naman yung pinaka-naging result sa kanya. As you can see, sabi ko nga, sa presyo na meron to, maliwanag na po yan or malinaw na po yung video recording na yan sa pinaka-front niya in terms of low light condition. Ngayon naman, pagdating sa security, again, hindi rin po ito tinipid dahil pwede mo na ma-enjoy dito ang in-display fingerprint sensor which is napaka-convenient na to unlock.
Additional good news guys, for the price range na meron ang Poco M6 Pro, meron tong IP54 or splash proof protection para if ever man accidentally natapunan ng water, hindi siya basta-basta mababasa or masisira. And in additional guys, for the durability technology, equip itong smartphone na to ng Corning Gorilla Glass 5 para if ever man accidentally mong nalaglag or something like na ilalagay sa bulsa, hindi siya basta-basta nababasag or nagkakaroon ng scratch yung pinaka-screen. Kung performance naman ang pag-uusapan, nothing to worry kasi meron itong 5,000 mAh battery capacity, and good news guys, napakabilis niyang mag-charge. For in just 44 minutes, 100% na po kaagad. So hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal dahil supported na po ito ng 67 watts in terms of charging technology, and kasama na po yan inside the box. And syempre, may enjoy mo na rin ang pag-navigate ng pinaka-interface nitong Poco M6 Pro. And hindi lang yon, yung compatibility ng mga application dito sa device is nothing to worry because equipped na to ng Xiaomi Hyper OS. At ang inaabangan ng lahat, ang processor na nakalagay for the Poco M6 Pro. Walang iba kundi ang MediaTek Helio G99 Ultra. So ano nga ba ang meron dito sa processor na ito? Well guys, ito lang naman ang isa sa mga kilala and top in terms of gaming na processor today sa market na naka 4G. Well yes, you heard it right, 4G siya. So, isa to sa pinaka-standard na 4G gaming processor today wherein may enjoy mo na dito yung less battery consumption because of the 6nm technology, at hindi lang yon, may enjoy mo na rin dito syempre yung mga smoothness ng gaming, especially yung mga common games na nilalaro ngayon sa market. So, meron tong octa-core processor na kayang mag-run up to 2.2 GHz, and syempre powered siya ng RAM na naka LPDDR4 technology, kaya talagang asahan natin na sa price na meron nito is hindi ka mabibitin dun sa performance niya. And pagdating dun sa pinaka storage type na ginamit, gumamit dito si Poco ng UFS 2.2, kaya asahan natin na kahit na i-full natin yung 512GB is hindi siya basta-basta maglalag or maghahang. And for the GPU naman, you can enjoy the ARM Mali G57 MC2. In terms of graphics, well, maganda na to guys. At kung isa ka sa mga talagang ang hinahanap more on memory or storage, well, talagang para sa'yo tong Poco M6 Pro guys. Imagine kung nabibitin ka sa 12GB RAM, pwede mo pang i-extend up to additional 4GB using the memory extension 3.0. Total of 16GB RAM ang pwede mong ma-enjoy na performance dito sa smartphone na to. At kung nabibitin ka pa sa 512GB internal, pwede mo pa tong lagyan up to 1TB SD card. So imagine guys, ganyan karami ang storage na pwede mong ma-enjoy for this Poco smartphone. Following me. Ignorance will have order. Stabilize. Scout, teamwork is dreamwork. We'll see about that. Gears of Thor. Did I scare you? The wind rises. One-sided insects. Solidify. This is order. Everybody stand back. Behold. Still.
mother's glory. Ally has been slain. Gusto mo yan. Enemy down. Been deployed. Chip terminal is almost ready. Survive or be destroyed. There is no other choice. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. The fight is set. And that's it guys. Thank you so much for watching the full review of the Poco M6 Pro dito sa aking channel. I hope nakatulong tong video na to for you to decide to buy this smartphone. And guys, if you want to purchase through online, nothing to worry, you can use the official link on the description below para syempre safe ang inyong online shopping. And guys, don't forget to like, follow, and subscribe sa aking channel para syempre sa mga susunod pa nating review. Again, thank you and thank you so much. Bye!